Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at itinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong full moon in Capricorn sa July 21, 2024, 6:16 p.m. Philippine time. So if you're living outside of the Philippines, i-check nyo lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. Ayan, so this is the second full moon in Capricorn kasi last month, full moon in Capricorn din, but on an earlier degree, 1 degree. Ngayon, mas powerful, mas exciting. Exciting. 29 degrees kasi siya. Okay? Mas malakas yung kanyang energy. So, itong reading na to, mas makaka-resonate dito yung mga Libra rising. Pero pwede rin naman ito mag-resonate sa mga Libra sun and Libra moon. Okay? So, for you, Libra, itong full moon in Capricorn is happening in your 4th house of your family, your home life, parents. Okay? So, maaring yung iba sa inyo, meron kayong ili-let go na bahay, no? Pwedeng may lilipatan na kayo na bahay na iba, kaya you are finally letting go of the old house. Or yung iba naman, aalis na kayo sa poder ng parents nyo to be on your own, to be more independent. Ayan. Some of you, maaring may mga decluttering ka sa bahay, may mga i-rearrange ka, alisin na alam mong unnecessary na parang wala nang use para sa'yo. So, you want to have a better looking house. So, you are removing yung mga clutter sa bahay. So, meron itong positive aspect sa Pluto, which is in your 5th house of your creativity, dating, your children. Okay. So, maaring yung iba, kagaya nung sa mga Virgo, pwede ring meron kang anak na adult na, no, 18 pataas, na gusto nang bumukod, pwedeng reversal yung roles, sila yung gustong bumukod. At, you know, pwedeng ililet go mo sila kasi syempre, they want to live on their own. And I think, you will understand kasi pwedeng nangyari din to sa'yo in the past. Kaya lang ngayon kasi medyo, lalo na if you're a millennial parent, no? Tapos ang anak mo Gen Z. Parang hindi mo siya agad-agad ma-separate doon sa experience niya when you were a teenager, like, kaka-adult lang, no? Na hindi pa uso dati yon yung gano'n na aalis sa poder ng magulang. Yeah, kasi yung iba, kahit na may asawa na, nasa family pa rin. But yung iba sa inyo, you might be considering that. That's part of the change na pwedeng you are finally embracing. Yung iba naman sa inyo, maaring merong opportunities to ipupursue mo yung iyong mga passion, creative na talents and skills mo sa bahay, na pwedeng magkakaroon ka ng sarili mong shop. Yung shop na yon, halimbawa magaling ka mag-welding or sa automotive, magaling kang magkumpuni ng sasakyan. So, pwede magkakaroon ka ng sarili mong business sa bahay. Mga ganon, okay? So, you have a positive aspect sa Neptune and Pisces in your 6th house. So, mas magiging organized ka ngayon, Libra. Anything na unhealthy habits for you, you will let that go. I-reassess mo ano ba yung nakakatulong na habits mo, ano yung hindi. Mas magiging organized ka ngayon. Pwedeng may mga bago kang goals, may mga gusto kang ma-achieve na dati hindi mo sinusulat. Ngayon, isusulat mo na siya para mas mamamonitor mo kung ano ba nangyayari. Natutuloy ba? May na-achieve ka ba? So, yung iba rin, mas magbibigay rin ng attention sa kalusugan. Hindi lang para sa sarili mo, but also for your family as a whole, especially your parents. Okay? If you have parents na medyo sakitin na, so kailangan alagaan na, no? Pag bigyan ng attention. Dahil kailangan nila yan. Lalo na nandun na sila sa later days ng kanilang buhay, no? So, kailangan talagang asikasuhin. And then, you have a positive aspect sa Uranus and Taurus in your 8th house.
So, possible na meron kang investment na papasukin ngayon or pwede ring i-let go. Like, for example, meron kang naging investment na hindi ka kumikita or parang feeling mo hindi na worth it na i-pursue or bigyan ng time, ng energy, na effortan, no? So, you are going to let that go. And at the same time, meron kang papasukin na bago kasi naisip mo na, uy, mas ano to, mas maganda siyang subukan. Oo. So, mas nagiging practical ka ngayon. And ito ay unexpected siya. Pwedeng parang eureka moment na, uy, magandang idea siya, gagawin ko siya. Ganon. Mm-mm. And then, you have a challenging aspect sa iyong career. So, yung iba sa inyo, pwede kasing parang naglalaban yung career tsaka home life, family life ninyo. Mm-mm. Especially kung meron kayo ng mga anak na kailangan nyo talagang pagtuunan ng pansin. So, parang, ano ba? Ano bang mas dapat? I-pursue ko ba yung career o mag-lay low, mag-focus sa family, sa mga anak na pwedeng magkaroon na lang ng home-based job or home-based career. So, yan yung mga i-consider ninyo ngayong buwan na to moving forward. Okay? Let's see what else, Libra. You have the world. Meron kang accomplishment. Meron kang achievement na you will be very proud of. So, yung iba sa inyo, maaring opportunity sa ibang bansa, like gusto mong mag-abroad. But I see this as an achievement. No? This is also ending a cycle in your life. So, maaring meron kang i-let go sa buhay mo, no? Na kailangan mo na talagang tanggapin, na i-let go mo na. And then, you are now ready to start a new chapter. 9 of Swords. So, pwedeng mahirapan ka rito sa pag-let go na to. Tinan mo, Ace of Pentacles, new beginnings. Some of you, career opportunities ang i-let go ninyo. Yung iba naman, anything related to the family, household, no? Na mas magiging independent na sila. You have the Emperor and then the Page of Wands. Yes, you are ready for an adventure. Maaring meron kang susubukan na bagong exciting na ideas na you want to explore, you want to try. Lalo na kung ito yung may kinalaman sa iyong passion, sa iyong interest, sa pwede ring travel opportunities. And you will be more in control of your life right now. So I'm seeing a lot of career energy para sa inyo related sa pera, related sa stability ng iyong finances. You want na maging aligned lahat ng mga gusto mong ma-achieve, mga ma-accomplish. And you have the High Priestess. So, you will be connecting to your higher self. Actually, alam mo na kung ano yung gusto mo by this time. Yung iba sa'yo, naghahanap na lang kayo ng confirmation. Okay? The High Priestess is about someone na marami siyang alam. Very sensitive siya sa nararamdaman niya. At alam niya yung totoo. So, kailangan niyo na lang nasundin yung katotohanan na yan at do not resist. Kasi the more na magre-resist ka, the more na mas-stress ka. Kumbaga, do not resist the change. Embrace the change kasi it will bring a new beginning, a new opportunity, a brand new you. Have faith in your dreams, Libra. So, mas lalo kang magtitiwala sa iyong mga pangarap, no? Yung mga gusto mong maabot pa sa buhay. Adjustments are required. Yes, may mga times na kailangan natin na mag-sacrifice, kailangan nating may baguhin na konti para lang matupad yung gusto natin, no? That's part of the change. Clear your mind. Yes, this is very important, especially in your when you are deciding, no, sa decision making mo. Kasi mahirap na cluttered yung isip mo.
A lot of things are going on sa isip mo, tapos biglang magde-decide ka. Oo, dapat maliwanag ang iyong isip para ang makuha mo is the best possible decision for your situation. Okay, so thank you so much, Libra. Bye!